Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max sa alaga, max protektado. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Halina't gumising sa isang masaganang Pinas, kung saan may bayanihan, kasama ang mga nagtataguyod sa ating agrikultura. Kasama ka rin dito, ikaw mismo. Dahil sa masaganang Pinas, lahat tayo may benepisyo. Tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga. Samahan niyo kami at ang Department of Agriculture sa isang oras na talakayan ng higit na mahahalagang usaping pang-agrikultura. Masaganang Pinas sa DZRH. Tara na, halika na, tayo na sa masaganang Pinas. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Let us unbox MX3 capsule. Each box has 60 vegetable capsules that tested and proven to help reduce pain discomfort. 2 capsules daily with healthy diet and exercise. MX3. Tunay, natural, at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful! This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Sa patuloy na pagbabago at pagiging advance ng mundo, halos lahat na siguro ay mayroong access at mayroong mobile phones. Mapabata o matanda ay gumagamit na nito sa marami at iba't ibang dahilan at paraan. Ngunit alam nyo bang may pagkakataon na ito pa ang nagiging dahilan upang tayo ay magkaroon ng phobia na marahil ang ilan ay hindi pa aware na mayroon sila nito. Ito ang tinatawag na nomophobia o no mobile phone phobia. Ito ay ang takot at anxiety ng isang tao kapag nahiwalay o nawala sa kaniyang tabi o paningin ang kaniyang mobile phone na nagdudulot ito ng panic o anxiety sa isang tao. Mayroon din silang labis na pag-check ng kanilang phones sa buong araw at madalas na mag-alala na mawala ng contact sa kanilang mga kausap. Ayon sa mga pag-aaral, ilan sa mga sintomas nito ay ang pagbabago ng paghinga, panginginig, labis na pagpapawis, disorientation, agitation at irregular na pagtaas ng tibok ng puso. Ayon sa Medical News Today, hindi pa malinaw kung ito ba ay nagmula sa existing na anxiety disorder o mula ito at maihahalin tulad sa cellphone addiction.
Ayon sa mga eksperto, bagamat wala pang kasalukuyang gamot para rito, ngunit may mga paraan pa rin inirerekomenda ang mga psychologist upang magamot ito tulad ng ibang phobias. Maaaring sa pamamagitan ng behavioral therapies, paghahanap ng wastong support groups and systems, ilang gamot na mula sa doktor, at self-care strategies na makatutulong upang pakalmahin ang iyong isip at katawan. Payo rin ng mga eksperto na agad na kumonsulta at magpatingin sa doktor kung may sintomas ng maranasan ng nomophobia. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa music, matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. May nagbago, may arte, may budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon. Sa lahat ng bagay, kahit sa kape, mapanuri ako. Kaya dito ako susubukan ng MX3 Coffee. Ito'y low acid, cholesterol free, at may vitamin C plus calcium. Sigurado ako sa MX3 Coffee. Dito ako bilib. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno,
tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang no contact apprehension policy. Pilipinas ang oras, 16 na minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. And the Golden Dove for Best Public Service Program Host goes to May Binohan, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service. Si May Binauhan. Ang programang naging panata na ang pagsuporta sa lahat ng Pilipino saan man sa mundo sa napakaraming taon. Ang programang nakatatak na sa bawat isip at puso ng Pilipino. DZRH Operation Tulong. Kasama ang Wonder Woman ng lahat, si Miss May Binauhan, ang tulungang may kasamang balitaan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at online DZRH Operation Tulong. Direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Binauhan sa DZRH Operation Tulong. DZRH Operation Tulong. Good morning! Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Pilipinas! Ngayon po ay araw ng Wednesday, June 17, 2026. Sa pangalan pa rin po ng ating Wonder Woman, Miss May Binauhan. Samahan niyo po ako hanggang alas 11 ng umaga dito po sa DZRH Operation Tulong. Ito po si Wina Pearl Hesoro. Uy, Wednesday na. Patapos na naman ang week na ito. Pero Wednesday pa lamang, ang dami na namang kaganapan. Bukod nga sa inaabangan nating sa Senado, nag-aantabay pa rin tayo sa mga kababayan nating naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol dyan sa Mindanao. Nandyan pa rin po ang ating DZRH Operation Tulong Team, headed by our Wonder Woman, Miss May Binauhan. Mamaya-maya makikibalita tayo kung nasan sila ngayon. Kung ilan na bang kaldero na naman ang napataob ngayong araw po ng Wednesday. Pero bukod po dyan, makibalita muna tayo sa DOST Pag-asa. Dahil kahapon nga po, kahit natag-ulan, nakapagtala pa rin po ng mapanganib na antas ng heat index. Ito po nga Taytay, Rizal, Atimonan, Quezon, kahapon po yan. Nasa kabilang linya na po natin si Dr. John Manalo. Magandang umaga po, Dr. John. Magandang umaga rin po, Miss Min. At ganoon din sa ating mga taga-subaybay dito sa DZRH. May minomonitor po tayo ng low pressure area. At sa kasalukuyan, ito ay nasa layong 2,900 kilometers east ng Eastern Visayas. Ito po ay nasa medium chance na. Ibig sabihin,
ay bahagyang tumaas na yung chance nito na maging isang ganap na bagyo. Sa susunod na 24 oras, hindi pa natin nakikita na ito ay magiging ganap na bagyo. Pero after or beyond that time, ay tataas na yung chance nito na maging isang ganap na bagyo. Kung papasok po ito ng PAR, nananatili po na may kataasan na yung chance. So may posibilidad po na papasok na ito, at kapag pumasok ito while nag-develop na siya sa isang bagyo, ay tatawagin po natin ito na si Bagyong Francisco. Samantala, yung lagay naman ng ating panahon today, patuloy pa rin yung epekto ng easterlies at mga localized thunderstorms at partly cloudy to cloudy skies throughout the country. Ibig sabihin, mababa po yung chance ng mga pagulan. Ang posible lamang ay yung mga localized thunderstorms o yung mga panandaliang pagulan for specific locations lamang. Halimbawa, sa Metro Manila, may mga ilan-ilan na city lang na posibleng makaranas ng mga pag-ambon o mahinang at panandali ang mga pagulan. At magpapatuloy po yan hanggang Friday. Pero sa weekends ay posibleng muli ay maka-apekto na sa ilang bahagi ng ating bansa itong hanging habagat. At sa paglapit din itong minomonitor natin na low pressure area, ay posible rin na ito ay yung extension ng kaulapan niya sa pamamagitan ng tinatawag natin na trough ay maka-apekto rin sa ilang bahagi ng eastern part ng ating bansa. At yan po yung ating update mula dito. Dr. John, ilang katanungan lang po. Itong LPA, Dr. John, na binabantayan natin, kailan po inaasahang papasok siya sa Philippine Area of Responsibility? Sa kasalukuyan po, yung posibilidad na pumasok ito ay by Sunday pa. Pero, posible pa po na may plus-minus ito. Tapos, Dr. John, by Sunday, inaasahan pwede siyang pumasok sa PAR. Ano po ang track nito kung meron na po tayong forecast? Bali yung main na track po natin ay lalabas kapag tayo ay nagkaroon na ng tropical cyclone advisory. Pero sa ating pong analysis, ito po ay kikilos pa northwest sa northeastern part lang po ng Philippine Area of Responsibility. At bukod nga po dito, Dr. John, syempre meron pa rin po tayong mga tag-init pa rin pong nararanasan. Kahapon nga po, nakapag-ulat po itong ang heat index dito po sa Taytay sa Rizal at Atimonan, Quezon. Ngayong araw po ng Wednesday, Dr. John, ano pong inaasahan po nating heat index? Bagyang mainit pa din po dahil sa influensya ng easterlies, dahil mainit na hangin yun galing sa Pacific Ocean. Also, yung mga thunderstorm activity, nagko-contribute po ito na mas madagdagan yung relative humidity o yung amount ng water suspended in air, yung moisture. The more na may moisture, the more napapawisan tayo, the more na mas mahihirapan yung katawan natin na mag-adjust sa temperatura na meron tayo sa ambient air o sa kapaligiran natin. Kaya po, mas tumataas din yung heat index. So, most likely yung mga naranasan natin kahapon ay magpapatuloy pa rin today at bukas, and then sa Friday, unti-unti na ito mababawasan. Panghuling tanong na po, Dr. John, ngayon pong buwan po ng June, sabi nga po parang isa or dalawa ang posibleng pumasok na bagyo sama ng panahon po sa Philippine Area of Responsibility. Ngayon meron na po tayong isang LPA. Meron pa po bang nakikita na papasok pang isa pa? Opo, actually yung binabanggit natin na LPA na ito, by the way, yung ikalawa na po ito, kasi yung binabanggit natin na for June ay 1 or 2. So, 1 po ay si Esther at yung susunod naman po ay itong LPA na ito. Pero that doesn't mean na kapag finorcast po natin na most likely ay 1 or 2 yung sa June ay magiging sarado na tayo doon. Posible pa rin naman po na maging 3 o kaya ay maging limited sa isa. So yung most probable po, yun po yung naka-forecast natin na 1 or 2. 1 or 2. At hanggang sa matapos po ang taong 2026, ilan po, Sir John, ang inaasahan pa natin? Hanggang matapos po, kasi dahil 19 to 20 na bagyo at nasa letter, o sabihin na po natin, naka-5 na, tama si Esther, and then pang-6 ito, may inaasahan pa po tayo na 14 approximately na bagyo. Opo. Given na naka-El Nino tayo ngayon, posibleng mas bawas po o mas konti. Most likely baka 18, pero relatively maging aware pa rin po tayo sa stronger tropical cyclone at yung posibilidad na humila ito ng hanging habagat. Mas maraming pagulan po yun over the western part ng ating bansa. Okay. Yun po, maraming salamat po, Dr. John. Salamat din po at ingat po tayo. Ang nakausap po natin si Dr. John Manalo mula po sa DOST Pag-asa. Binabanggit nga po ni Dr. John na posibleng pumasok po sa Philippine Area of Responsibility. Ito nga pong LPA na binabantayan na
Pagka pumasok po ito sa Philippine Area of Responsibility at lumakas pa, tatawagin po itong Bagyong Francisco. Pero sa ngayon po, huli po itong namataan sa layong 2,900 kilometers east of Eastern Visayas. So yun, posibleng pumasok sa PAR sa araw po yan ng Sunday. Bukod po sa LPA, kahapon nga po binabanggit natin na nakapagtala pa rin na mapanganib na antas ng heat index ang Taytay sa Rizal at Atimonan, Quezon kahapon po yan. Sa advisory ng Atimonan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, nakapagtala ng 43 degrees Celsius ang coastal town. Sa habaan po ng Lamon Bay, dakong 157 ang hapon kahapon. Iniulat naman po ng Taytay Public Information Office na umabot sa 42.81 degrees Celsius ang damang init sa lugar pasado po alas 10 pa lamang ng umaga kahapon. Dahil po dito, kapahinimok ng mga lokal na pamahalaan ng Taytay at Atimonan ang kanilang mga residente na gumawa ng mga pag-iingat dahil sa naitalang mapanganib na antas ng heat index sa dalawa pong nabanggit na lugar. Samantala, umabot naman sa 40.4 degrees Celsius ang heat index sa Imus, Cavite. Kahapon po yan, 1:00 ng hapon. Ayon po sa Pag-asa, asahan po ang fair weather o magandang panahon sa halos buong bansa ngayong araw. Ngunit asahan pa rin ang isolated rain showers at thunderstorms sa dakong hapon kasama na po dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa. Yan din po ang binanggit kanina ni Dr. John. Posible pa rin tayong makaranas ng isolated rain showers at thunderstorms. Siguro mga hapon po ito binabanggit kanina. Ito po yan sa Metro Manila at nalalabing bahagi po ng ating bansa. Sa iba po nating balita, posible na pong i-lift ng pamahalaan ang National Energy Emergency sa ikatlong quarter ng taon sakaling magtuloy-tuloy ang magandang development sa presyo at supply ng langis. Ayon po kay Department of Energy Secretary Sharon Garin, bagaman randam pa rin ang epekto ng krisis ay kumpiyansa siyang hindi naaabutin pa ng taon ang pag-iral ng energy emergency. Giit po ni Garin, kailangan lamang ang sapat na oras para masettle at ma-stabilize ang presyuhan ng mga produktong petrolyo sa loob po ng 2 hanggang 3 buwan. Samantala, nilinaw naman ng kalihim na ang desisyon hinggil sa pag-lift ng naturang deklarasyon ay hindi lamang nakasalalay sa rekomendasyon mula sa DOLE. Yan, medyo good news po yan para sa ating lahat. Pero kanina nga po, kaninang mga bago mag-alas 10 ng umaga, nagkaroon po ng special session po dyan sa Senado. At dahil po dyan, nanumpa na bilang Senate President. Legal ng Senate President si Senator Sherwin Gatchalian. Siya na po ang pang-apat na Senate President ngayon pong 20th Congress. Ayun po ang binabanggit kanina ni Senator Tito Soto. Pang-apat na po si Senator Sherwin Gatchalian ngayong 20th Congress. Mula kay Senator Cheese Escudero, si Senator Tito Soto, tapos napunta kay Senator Alan Peter Cayetano, at ngayon nga po ay si Senator Sherwin Gatchalian na. At si Senator Vicente Tito Soto naman po, siya na po ang bagong Senate President pro tempore. Pero bukod po dyan, nananatili pa rin po si Senator Erwin Tulfo bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Yan po ang mga kaganapan ngayong umaga sa Senado o sa ating bansa. Mamaya-maya po makikibalita pa rin tayo sa kaganapan po sa labas ng ating bansa sa pamamagitan po ng ating mga reporters. Tayo po muna yung maghanap buhay. Pilipinas ang oras 10:29 ng umaga. Ang oras na yan. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay.
Isang labalang yan. Hello, pahinga! Hello, Pride Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Tinesting. Sinuri. Siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, Kilig to the Bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado.
Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Pinahuhan sa DZRH Operation Tulong. DZRH Operation Tulong. Sana 36 na po ng umaga at sa punto pong ito atin na pong dakuan ang pasyente natin ngayong umaga. Ang atin pong tutulungan, walang iba po kundi si Nanay Juana Barueda. Siya po ay 67 years old mula po sa Angono, Rizal. Si Nanay Juana po ay walang trabaho or dati po siyang labandera. Hiwalay po siya sa kanyang asawa at meron po siyang 3 anak. Pero po ito pong 3 anak niya ay may sarili-sarili niya ding pong pamilya. Siya po ay nakatira sa bahay ng kanyang kapatid sa Angono at kahit papano ay natutulungan naman po siya nitong kanyang kapatid. Si Nanay Juana po ay humihingi lamang ng pambiling gamot at pagkain sa ibang tao. Sa kalagayan po ni Nanay Juana, siya po ay natatakot na baka siya ay tuluyan ng mabulag. Dahil nga po meron pong katarata si Nanay Juana. Si Nanay Juana po ay nagpa-check up at na-diagnose nga po siyang meron po siyang katarata at iba pa pong karamdaman. Kaya po lumapit po sa DZRH Operation Tulong si Nanay Juana para nga po humingi ng tulong medikal para po sa kanyang sakit. Live po mula po dito sa ating stasyon, sa ating radio booth. Nandito po si Nanay Juana. Magandang umaga po, Nanay Juana. Magandang umaga po, ma'am. Opo, Nanay Juana, kamusta po kayo? Galing pa po kayo ngayon sa Angono. Kahapon dumating ako, ma'am. Inano ko lang yung kapatid ko kasi wala nga rin trabaho. Na siya, retire na siya. Ngayon, sinilip ko pa yung mga tanim ko. Ayan, mga sira yung mga tanim ko na kamuting kahoy. Sabi ko sa kapatid ko, Tol, paki-ano-ano muna kako yung matanim ko. Pagdating ko kako, aayusin ko. Saan kayo galing po, Nanay Juana? Saan kayo galing? Sa Angono Sa Angono, po. opo. Tapos sa ngayon, Nanay, nabanggit mo yung mga tinatanim nyo. Yun po ang inyong kahit paano ay pinagkakakitaan. Opo. Mm-hmm. Hindi ko... Sige, Nanay. Hindi ko naman porkit tinanim ko, aanin ko, tibibinta ka. Pangkain lang namin. Opo. Yung kapatid mo po, Nanay, na kasama nyo ay babae po, lalaki? Lalaki po. Lalaki. Tapos ito po ay may pamilya na din po ba? Hiwalay din. Hiwalay din. So Opo. kayo po ang magkasama sa buhay. Opo. Tapos, Nanay Juana, puntahan lang po natin na dakuan po natin itong inyong sakit, ang katarata nyo. Opo. Kailan po, Nanay Juana, nagsimula na magkaroon kayo ng katarata? Ma'am, sa totoo lang, taon na rin ang binilang 2020, 13 pa to. Napabayaan ko 2013. Wala akong pera. 2013 pa po, Nanay Juana. Ito pong 2013, dyan din po ay may dati pa po kayong trabaho. Ito pong paglalaba. Opo, sa loob ng Airbus. May ako pinalaki na apo, yung anak ng anak ko, yung bunso niya.
Sige po nanay, nabanggit po ninyo na mayroon po kayong mga anak, 3 anak. Opo. Asan po itong anak nyo nanay? Ano sila, may mga pamilya, yung dalawa, yung babae lalaki na, yung lalaki sa Bohol, yung babae naman sa Batangas. Tapos yung panganay ko ay sa Angono, di kami magkasundo, ma'am. Yung nasa Angono, hindi. Oo, sige. Nanay, wag muna kayo masyadong umiyak. Hindi kasi masama, sobrang loob ko sa ginagawa nila sa akin. Alam mo, sinabihan pa ako na sana mamatay daw ako. Ay, yan yung hindi naman natin pwedeng sabihin sa ating mga magulang. Masyado sila, sabi pa nga sa akin, simula ngayon, wala nang kamag-anak, kahit yung kapatid ko, sinabihan niya ng gano'n. Ibang ugali ng anak Pero ko. ano po, ito po nga anak niyong binabanggit nanay, magkalapit lang naman po kayo ng bahay. Ito pong... Hindi. Doon siya sa kabilang kalsada ko, banda rito. Pero magkalapit lang kahit papaano nanay. Opo, parang tumatawid lang. Tapos yung anak niya, itong apo na binabanggit nyo. Panganay niya. Panganay niyang apo. Opo, ang anak niya. Anak niya ho iyon nanay na parang yun nga po ang binigay nyo sa aming contact number na tatawagan po nanay, di ba? Yung bunso niya yan, ako ang nagpalakihan dyan. Tapos ngayon, ang katuwang nyo ho sa buhay, itong kapatid nyo po. Ano po nanay ang pangalan po ng kapatid nyo? Isa rin may sakit, si Jesus Rapatan. Jesus Rapatan. Sino po nanay ang mas matanda sa inyong dalawa? Bunso yan, ako panganay. Opo. Tapos ano po nanay ang pinagkakakitaan po nitong kapatid nyo? Wala. May trabaho pero retire na siya. Retire na siya. Opo. Tapos kaya nga po nagtatanim kayo. Opo. Dahil yun po ang inyong kahit papano kinakain o para pangkain. Hindi nyo naman po ibinebenta. Kinakain nyo lang. Niluluto nyo po pang sariling konsumo, kumbaga. Tapos nanay, ito pong iba pa ninyong anak kasi nabanggit mo ang andoon sa Angono ay yung isa, tapos mayroon pa kayong 2 anak. Asan po yun nanay? Nasa Bohol yung lalaki, yung babae nasa Batangas. Binabaliwala ko na nila ako. Pareho po, yung kumbaga lahat po ng 3 anak, hindi na po kayo sinusuportahan. Hindi, kasi ito, sasabi ko sa inyo, ma'am, yung bunso kong babae, nangyari yan dyan. Hindi ko naman sa totoo bininta, pinaampong ko lang dahil sa sinasaktan nga ako ng asawa ko. Opo, nanay. Bale, itong bunso nyo ito, nanay, yun po ang nasa Angono. Hindi, panganay yan yung sa Angono. Yung bunso po ang andoon nasa sa Batangas. Opo. Pero ang alam niya po, ibinenta nyo siya. Hindi. Ano po ang alam niya, nanay? Kasi ang alam ko ganito yan, dahil sa sinasaktan ako ng asawa ko, naawa yung Merle. Yung Merle nanay, sino po yun? Yung nagpalaki sa kanya. Hindi nyo naman po kaano-ano yung Merle? Hindi. Tapos ngayon, para binigyan ako ng yung pangkain ko, yun, di ko binigyan. Kaya sabi ko sa anak ko, kay Maribik, akin na yung kasulatan sa barangay, nga magpapatunay, di kita bininta. Inano lang kita dahil sa naawa nga rin sa akin si Cameron nga sinasaktan kayo ng asawa mo. Ngayon po nanay, asan po itong asawa mo? Wala, nasa Bohol. Nasa Bohol din. Opo. Kasama po ang inyong pangalawang anak. Yung lalaki. Nandun po sa kanya. Pero ito po nga pangalawa niyong anak na nasa Bohol, hindi po kayo kinokontak, di po kayo hindi, natatawagan namin. Saan sagot naman sa anak kong panganay, wag na daw siya pakialaman dahil siya ay naglilingkod sa Diyos. Nananahimik na raw siya. Ayun ang sabi sa akin, pati sa anak kong panganay. So, kumbaga ngayon nanay, ang katuwang mo lang talaga sa buhay. Yung kapatid ko. Oo, yung kapatid mong si Jesus. Si Tatay Jesus. Opo. Si Tatay Jesus po, wala namang sariling pamilya. Wala Wala na. Hiwalay din siya. Opo. Sige po nanay. Ito pong sakit nyong sa katarata, 2013 pa po kayo nagpa-check up. Opo. Tapos nung nagpa-check up po kayo noong 2013, ano po ang banggit sa inyo ng doktora? Ito, ganito yan. Ito nauna, napabayaan ko siya. Ngayon, sabi sa akin, taga-PGH, nanay, wag mo na operahan, ganyan na lang. Kaya sabi ko, itong isang mata ko nahahawaan na. So ngayon, wala akong pera pang tustos sa mata ko.
Pero nanay, ito po nga kabilang mata nyo po, kahit papano nakakakita pa naman. Kaya lang siya medyo malabo na po. Pero wala naman kayo nanay pinapatak, yung parang eye drop. Wala. Naghihingi nga ako, hindi mga ako binigyan. Tapos sa nanay, 2013 nagpa-check up kayo, tapos ngayon ang banggit sa inyo sa PGH, wag na pong ipa-opera. Ano pong binabanggit sa inyo na gagawin na lamang po sa inyong mata? Ito nga, pina-check up, papatakan na lang siguro ng gamot. Papatakan na lang po ng gamot? Opo. Yung kabilang mata po yan para hindi po mahawa? Ito. Kasi ang gusto ko rin to, kasi kung hindi rin to operahan, mahawaan, matutuloy ako mabulag, ma'am. Kasi nakikita ako sa ngayon na nakakakita pa ako, ginagawa pa ako nila parang tanga. Minsan yung kinainan nila, papaano pa sa akin. Sabi ko, dumi na nga yan, tapos pa nyo sa akin, sasahuran ng kanin. Maldita yung apo kong panganay. Nako, bakit Noong naman isang araw, ma'am, sabi ko sa'yo, dahil lang sa tubig, ganyan ako, tapos binamaywangan pa ako, lumabas, akala mo matapang. Ginanong ko nga yung kamay niya. Opo, nanay. Bakit naman ho ganyan ang anak ni Nanay Juana? Siyempre, kahit papano nanay nyo po ito, dapat hindi natin ginaganon-ganon, lalo na yung mga apo. Iyan na nga sabi ng mga tao sa kanya, nung hindi pa siya na-operan sa myoma, talagang grabe ang ginawa sa akin. Sinasabi, huwag mo ganyanin ang nanay mo. Kahit gaano kasama ang nanay mo pa rin. Wala. Pero Nanay Juana, meron po ba kayong PhilHealth? Matanong ko lang meron po kayong PhilHealth? Meron po. Oo. Nalapit nyo na po ba ito sa ospital na pagka magpapa-opera kayo? Meron pong discount kung magkano po ang aabuti ng discount? Opo. Ano pong banggit sa inyo, nanay? Basta ayun lang nabanggit sa akin na wag na lang daw pa-operan ito. Bakit daw po, nanay, wag na? Aywan ko sa kanila. Sige, nanay. Ganito na lang po gagawin natin, ha? Idudulog po natin yan sa ating doktor para po mapa-second opinion natin kung anong pwedeng gawin sa mata nyo. Opo, ma'am. Tapos sa nanay, sa ngayon, wag nyo na ho munang pagpapansinin yung anak nyo at saka yung mga apo nyo. Kasi para matanda na ako, ma'am. Para hindi na kayo masyado ma-stress. Kasi stress na nga sobra. Sa ngayon, nanay, wag nyo na munang pansinin. Hayaan nyo na muna sila. Ikaw po ay kailangan hindi ma-stress dahil nga po tumatanda na ho kayo. Dapat kahit papano ay masaya lang dapat. Minsan nga, nililibang ako na panganay. Sinasabihan pa ako nanay na baliw, tanga. Kasi yung parang nare-realize ko naman, ma'am, yung kasaysayan simulan ng bata ako hanggang yung nagkaroon ako ng apo sa tuhod. Kasi sa totoo lang, yung ngayon sasabi ko sa inyo nga, kung sinong kapatid ko lang yan sa pinsan. Kasi ako, inanak ako ng nanay ko, maliit pa sanggol pa, kinuha ako ng tatay niyan. Opo, sige nanay, aayusin ho natin yan ha, na problema. Yan pati po yung sa katarata nyo, yung sa mata nyo, idudulog po natin yan sa doktor po natin. Ha? Opo, nanay. Sige nanay, nasa inyo po ang pagkakataon para po manawagan kayo nanay sa ating mga kababayan na nakikinig at nanonood. For sure nanay, meron po tayong mga kababayan na may mabubuting puso, tutulong at tutulong sa iyo nanay. Sige po nanay Juana. Ako po si Juana Baruela. Ako'y humingi ng tulong sa inyo para sa mata kong operahan kasi wala ako, sa akin tumutulong mga anak ko, wala. Ilang beses na ako niyaya na magpa-opera ng mata, wala naman magawa. Kaya ang ginawa ko, lumapit na lang ako sa DCRH, baka sakali lang ako kung tulungan man nila ako kasi kailangan ko talaga ng operasyon. Ayaw ko nang mahawa ng mata ko. Kung sino man taong marunong maawa sa akin, tulungan niyo po ako. Yun po ang naiiyak din ako. Ang andito po ngayon, live po mula sa ating stasyon, si Nanay Juana.
Si Nanay Juana Barueda mula po sa Angono, Baruela, Rizal. ma'am. Baruela, mula po sa Angono, Rizal. Siya po ay meron pong katarata at sa ngayon nga po, ang meron lang siyang katuwang sa buhay ay ito nga lang pong, thank you po, ay ito nga lang pong kapatid niyang lalaki. Yung ginagawa po nila ay nagtatanim po sila. Tapos ito pong tinatanim nila, hindi naman po nila ibinibenta, kundi pang konsumo lang po nila sa kanilang pang-araw-araw. Sa ngayon, Nanay Juana, tanggapin niyo po ang ating ibibigay para sa inyo. Sana po ma'am. ito, Nanay Juana, magamit po natin sa tama. Bilhin po natin kung ano po ang dapat nating bilhin. Kailangan natin ng gamot, kung kinakailangan natin ng pangpatak sa mata. Kahit siguro, Nanay Juana, tatawagan ulit namin kayo, ha? Kukontakin ulit namin kayo. Opo, ma'am, pasensya na po kung okay lang yun, Nanay Juana. Wag na nating, okay na yun, Nanay Juana. Sa ngayon, Nanay, tanggapin niyo po ang 2,000 pesos Okay lang, mula po ma'am. kay Senator Lito Lapid. Thank you po, ma'am. Tapos sa 3,000 pa, Nanay, tanggapin mo pa ang 3,000 pesos mula po sa ating regular donor pa, si kaibigan po nila kay Deo Macalma, ang MG Forex, si Sir Michael Guy. Sige po, Nanay, pasalamatan po natin sila. Thank you po kay Sir Lito Lapid, kay Ma'am, sino ba pangalan yun? MG Forex. MG Opo, Forex. MG Forex. MG Forex. Maraming salamat po. Alam mo, sa totoo lang, ma'am, nagsasabi ako sa inyo, nangihingi lang ako ng pagkain ko pang araw-araw. Kumita man ako 300 para may pagganon lang ako. Pamasahe pa uwi ng Angono. Dahil dyan, Nanay, bukod po sa binanggit nating halaga sa inyo, ang news center po, Nanay, ang mga kasamahan natin dyan sa labas, ay nag-chip in po, abot-abot sila kung magkano po ang pwedeng ibigay sa inyo, Nanay. Ito po, Nanay Juana, tanggapin nyo po mula sa ating mga kasamahan na dito po sa news center, kaunting tulong, Nanay, para po meron po kayong panggasto sa pang-araw-araw. Uuwi nga ako ngayon sa Angono. Dahil sa mga tanim ko. Uuwi kayo, Nanay, ngayon sa Angono. Opo, sige, Nanay, wag na ho kayong masyadong iiyak. Kasi marami na pong umiiyak dito sa atin, na madami pong nagko-comment na umiiyak na. Ako din nga, Nanay, naiiyak na. Sa ngayon, Nanay, kailangan nyo pong tatagan ng inyong loob. Wag ho kayong mag-aalala dahil tutulungan po natin kayo, ha? Tutulungan po kayo ng DZRH Operation Tulong. Thank you, ma'am. Sa mga gusto pong tumulong para kay Nanay Juana, pwede po kayong magpadala sa aming GCash. Ang GCash account po ng Operation Tulong na 0956. Ano nga ba ang GCash number? TV Tech, baka pwede po nating i-flash sa ating screen. Ang GCash number po ng Operation Tulong na 0956-197-9471. Ulitin ko lang po ang GCash number ng Operation Tulong na 0956-197-9471. Pwede nyo pong ilagay dyan na ang donation po, ang inyong ipapadala ay para po kay Nanay Juana. Sa muli po sa ating mga regular donor, sa mga tumutulong po sa atin, sa walang sawang tumutulong, maraming salamat po. Nanay, baka meron pa po kayong gustong sabihin? Yun lang nga, maopera. Kuya Billy, mic ni Nanay. Maoperahan lang ako sa mata ko. Baka mamay nabulag lalo akong kawawa talaga. Yan, Nanay, huwag kayong mag-alala, ha. Idudulog po natin yan sa doktor. Sasamahan po namin kayo. Opo, maraming salamat po, ma'am. Ako'y nanginginig sa sobra ng sama ng loob ko sa mga anak ko. Opo, Nanay. Mamaya po, Nanay, kakausapin po namin ulit kayo, ha. Opo. Pero sa ngayon po, tayo po muna maghanap buhay. Pilipinas ang oras, 6 na minuto na lang po bago mag-alas 11 ng umaga. Yung pressure kasi di mawawala sa sports kahit sa buhay. Pero siguro kung paano mo rin take yung pressure. Ano yung sasandalan mo, ano yung panghahawakan mo, ano yung mga, siyempre may mga inspirasyon ka, motivation. So, yun yung mga sinasandalan ko. Overwhelming. Ang daming support, ang daming nagmamahal.
nakakataba ng puso talaga. Naging immature ako pero masabi ko, green flag. Hi guys, ako si Andre Carakut, a professional basketball player. Naglalaro para sa Rain or Shine. Abangan ang aking exclusive interview dito lang sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Andre Carakut. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Ating mga eksperto. Ito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNBS. Trending and sa kwento, iba't ibang anggulo. Ito, sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Dito lang sa Master Entertainment and Lifestyle. Ito ang MBTV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RHD. Naray si Mayan. At Kisses Hubson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ang ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke.
Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Isang minuto na lang po bago mag-alas 11 ng umaga. Sa punto pong ito, atin po munang dakuan ng ating flash report. Flash Report! Flash Report! Kapapasok lamang pong balita, may-ari ng gumuhong gusali sa Angeles, Pampanga at Golden Years Construction and Steelworks Corporation pinagmumulta ng mahigit 11 million pesos ng dole. Ang buong detalye sa report ni RH9 Tina Nolasco. Tina? Pinagmumulta nga ng mahigit 11 million pesos ng Department of Labor and Employment ang owner at contractor ng gumuhong gusali sa Angeles, Pampanga. Sa kapihan sa Manila Bay ngayong araw, inanunsyo mismo ni DOLE Secretary Francis Tolentino ang nasabing desisyon ng DOLE na nabuo sa pamagitan ng binuong fact-finding committee ng ahensya. Ayon kay Secretary Tolentino, ito ay matapos ang masusing investigasyon kung saan natuklasang hindi nasasahuran ng tama ang mga empleyado ng gusali, hindi nababayaran ang rest day premium at holiday pay. Bukod pa rito ang kawalan ng personal protective equipment ng mga manggagawa, kawalan ng testing certificate para sa lifting appliances, kawalan ng first aider, kakulangan ng sapat na safety officers, at paglabag sa rules on the provision of temporary accommodation para sa mga manggagawa. Pakinggan natin si Secretary Tolentino. Committee, the DOLE found that Jacksonville and Golden Years Construction and Steel Works Corporation were liable to pay a total of 11,426,798 pesos and 50 centavos, representing 1,102,798.50 pesos for labor standards violations and 10,324,000 as an administrative fine under Republic Act number 11058 for willful violation of occupational safety and health standards. So this is Si Secretary Francis Tolentino. Ito, si RH9 Tina Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report! Flash Report! Basta't may nangyari, unang maririnig sa kauna-unahan. DZRH Flash Report! Maraming salamat RH9 Tina Nolasco. Samantala sa iba pa nating balita, ilang pang player ng Ateneo Blue Eagles umara po sa pasubina ng NBI. Buong detalye sa report ni RH15 Giselle Ricafort. Giselle? Reason Barua dito sa Onting pihit pa, Miss Giselle. Medyo malabo. Medyo choppy, Miss Giselle. Babalikan natin yan ang report ni RH15 Giselle Ricafort. I-establish lang ho natin ang kanyang linya. Pero po dahil sa linggo na po ay Father's Day, nagbabala po ang Scam Watch Pilipinas kaugnay po sa kumakalat na pekeng online campaign na Father's Day Ayuda no umano'y ginagamit ang mga logo ng Department of Social and Development o Social Welfare and Development o DSWD at GCash upang makapagloko sa publiko. Ayon po sa grupo, ang pekeng website ay nangangakong magbibigay sa mga Filipino fathers ng 3,000 pesos mula po sa GCash kapalit ng pag-click ng link at paglagay ng mobile number. Paalala po ng grupo ang paghingi ng ilang contacts at pagkuha ng verification code ay karaniwang modus ng mga scammer
upang makuha ang OTP ng mga biktima at makuha ang kanilang mga account. Nanawagan po ang grupo sa publiko na manatiling mapagmatsyag at i-verify muna ang mga anunsyo sa mga opisyal na channel ng DSWD bago magbigay ng anumang personal na impormasyon na online. Yan po ang paalala po ng Scamwatch Pilipinas. Balikan po natin ang report ni RH15 Giselle Ricafort. Ilan pang player ng Ateneo Blue Eagles sumarap sa pasubina ng NBI. Detalye sa report ni RH15 Giselle Ricafort. Giselle? Wina, dumating sina Ateneo Blue Eagles players Grayson Rogers at Sultan Barua dito sa National Investigation. Kasalukuyan silang kinukuhanan ng pahayag sa laysay kaugnay ng pagkamatay ng kanilang teammates na sina Rene Bartebornia at Divine Adili sa Dipakulaw Aurora, Kamakailan. Humarap din dito sa bureau si Kyle Ong, yung dating manlalaro ng Pupunan. Kahapon, 5 coaching staff at isang manlalaro yung humarap sa pasabpina ng NBI Homicide Division. Mahigit 20 yung ipinasabpina ng bureau simula kahapon, kabilang si dating Ateneo coach Baldwin at si team manager Epo Kimpo. Wala pang kasiguruhan kung kailan naman sisipot si Baldwin dahil ayon sa kanyang abogado na si Atty. Carl David, wala sa good condition yung kanyang kliyente sa ngayon. Habang si Kimpo naman hindi nagpaunlak ng panayam sa media matapos personal na magpa-reschedule ng pagharap sa NBI kahapon. Sinabi ngayon ni NBI Director Atty. Malvin Matibag na patuloy yung kanilang investigasyon sa trahedya pero tumanggi na siya na magbigay ng karagdagang detalye sa gumugulong nila na pagsisiyasata. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH15 Giselle Ricafort. Samantala, dako naman po tayo sa Camp Crame dahil kasalukuyang players po ng Ateneo Blue Eagles nagdadatingan na po dyan sa Camp Crame para sa fact-finding kaunay ng pagkamatay ni Bartebornia at Adilia. Buo pong detalye sa report ni RH52 Edniel Parosa. Edniel? Dahil na una nating inulat kanina, Wina, ay nagsisidatingan na dito sa National Headquarters ng Pambansang Pulisya ngayong Miyerkules. Ang mga kasalukuyang manlalaro nasa roster ngayon ng Ateneo Blue Eagles. Kaugnay pa rin ito ng fact-finding investigation CIDG matapos ang pagkasawi ng junior players na sina Rene Bartebornia at Divine Adili. Bago lamang mag-alas 11 ay hindi bababa sa 7 manlalaro na kabilang na ang kanilang abogado ang dumarating dito sa CIDG National HQ. Ayon kay Police Major General Robert Alexander Morico II, Director ng CIDG, nagpasabi ang players at kanilang mga magulang na ngayong araw sila magtutungo sa Camp Crame kaya iba sa unang petsa ng sabtina na kahapon siya nakatakda. Kahapon, unang dumalo sa investigasyon ang 10 alumnus o dating araw ng Ateneo Men's Basketball. Sabi ni Atty. Vijay Tapasio, abogado ng Iran sa mga manlalaro, sina Kimani Lodi at Oladi at Daum Escobar ay pag-cooperate ng grupo at under oath ang kanilang mga naging salaysay. Kabilang doon sa mga line of questioning, inaasahan mula sa PNP ay may kaugnayan sa posibleng homicide o hazing charges sa bootcamp ng Kupunan sa Aurora ay kinapay ng 2 bagito noong Hunyo 8. Ako si Edniel Parosa, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. DZRH Operation Tulong. Maraming salamat RH52 Edniel Parosa. Sa umangitan po ng report na yan, dito na po nagtatapos ang ating 1 oras na paghahatid ng tulong at serbisyo sa ating mga kababayan na may kaunting balitaan. Maraming salamat, Josa Cruzata, Kyle Bulyas, Ate Daisy at sa ating Radio Tech, Kuya Billy at sa ating Television Tech. Maraming salamat po. At magandang umaga sa aking nanay na nanonood, Mama Gina. Sa pangalan pa rin po ng ating Wonder Woman, Miss May Binauhan. Ito po si Wina Perlasoro para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, 11:08 ng umaga. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mansa pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay.